signs na hindi ka na mahal ng isang lalaki. At the same time, kung na-confirm mo sa pamamagitan ng video na ito, ay share ko din ang mga bagay na dapat mong gawin, ang dapat mong approach, at baka sakaling bumalik pa siya sa buhay mo. Bumalik pa yung pagmamahal niya sa'yo at maging mas better pa. Kung gusto mo malaman, tara, simulan natin. Anyway, kung nakita nyo po or na-confirm nyo ng isa, dalawa, it doesn't mean po na hindi na kayo mahal ng isang lalaki. Kailangan po na-expand nyo yung pag-iisip nyo, yung pag-iintindi nyo. Okay? Pero kung at least na-confirm nyo na may 4 dito or 5, talagang hindi na kayo mahal ng isang lalaki. Pero it doesn't mean na hindi pwedeng ibabalik yung kanyang pagmamahal, hindi pwedeng i-restore. Pwede po yon in a proper way or proper na approach. Okay po? So, unahin na natin sa number 1 na talagang pinaka-signs na hindi na kayo mahal ng isang lalaki if nawala na yung feelings niya sa'yo. It means nawala na yung pakialam niya sa'yo. You know, feelings is very connected to love kasi ang daling mahalin ng isang tao kung meron kang feelings sa kanya. Feelings of excitement, feelings na gusto mo siyang makita, feelings na may pakialam ka sa kanya, feelings na na-attract ka sa kanya. You know, but it doesn't mean na kapag wala yung feelings ay hindi na kayo mahal ng isang lalaki because love is a choice. It doesn't base sa feeling, pero napakalaki po talaga yung factor ng feelings. Dahil kapag nag-start na nawala yun sa kanya, napakalaki pong chance na talagang mawawalan na din yung pagmamahal niya sa'yo. It means hindi kanya masyadong pinipili, hindi kanya masyadong pinapakinggan, hindi na niya pinipili ang makapiling ka, ang samahan ka, you know, kasi nawawala na yung feelings niya. And ang factor nito ay napakarami dahil maaring matagal na kayo sa relasyon, matagal na kayo nagsama, or masyado ng marami yung mga pananakit or masasakit na nangyari sa inyong dalawa. Kaya po nawawala yung feelings kasi mas matindi na or mas malaki na yung hurt or yung pain or yung bitterness dahil sa nakaraan nyo, dahil sa nangyari sa inyo, more than yung feelings niya sa'yo, more than yung pagmamahal niya sa'yo. That is why nawawala. Okay? So yun yung number 1 na sign. Kapag naramdaman mo na wala na siyang pakialam sa'yo, ang gagaspang ng kanyang pananalita, ang sasakit niyang magsalita at wala na siyang pakialam sa feelings mo, kung nasasaktan ka, wala na siyang pakialam even sa mga pinapakita niya sa trato niya sa'yo is that wala siyang pakialam kung anong nararamdaman mo, wala siyang pakialam sa opinion mo, wala siyang pakialam sa side mo. It's a big sign na nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Ay, dumidistansya na siya sa'yo. Mararamdaman mo yon kapag mag-asawa kayo is that sa iba na siya natutulog sa ibang kwarto or ibang lugar, or kahit na natutulog kayo, hindi ka man lang yakapin, hindi ka man lang kausapin, ni ayaw niyang makipag-usap sa'yo, dinidistansya niya yung sarili niya sa'yo, makikipag-usap siya sa'yo, but hindi yung deep na usapan. Kumbaga, napakababaw na, hindi siya nag-stay ng matagal sa pakikipag-usap sa'yo. And mararamdaman mo that physically or emotionally ay dinidistansya niya yung kanyang sarili sa'yo. Mas gusto niya pang mag-stay sa mga kaibigan niya, sa ibang tao, or makipag-usap sa ibang tao more than sa'yo. It means malaki yung chance na nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Tandaan mo yan. Alam niyo mga kaibigan, hindi po porke na magkasama kayo physically, it means close kayo sa isa't isa. Marami po yung ganito. Nagsasama physically pero ang layo nila emotionally. Walang connection or namamatay yung connection nila emotionally. Walang masyadong pag-uusap, walang masyadong nangyayari, napaka-boring, napaka-dry, walang connection na nangyayari. I hope na naiintindihan nyo. Ito yung mga signs talaga na nawawala yung pagmamahal ng isang lalaki sa'yo kapag ganun yung situation mo. Okay? Proceed na tayo sa number 3 na sign. Wala siyang gana makipag-sex sa'yo. Especially sa mga mag-asawa. Mostly dito babae. Yung babae kapag nawawala yung feelings or pagmamahal sa isang lalaki, nawawalan din yung gana makipag-sex. Hindi ka mayakap, na tinatamad siya makipag-sex sa'yo, or nire-reject ka niya sa sex, or ayaw kanyang kalabitin, or kahit na ginagawa mo na yung part mo, pero ayaw niyang kumalabit, mangalabit, kahit makipag-sex siya sa'yo is that
napaka-dry, wala yung intimate talaga na hindi ka man lang masakal sa leeg or mahawakan sa mga parts na ganyan. So, you know, mararamdaman mo no, walang intimate yung kanyang haplos, yung kanyang hawak kapag nagsisex kayo. Napaka-dry. Or kahit nagsisex kayo na ganun, nararamdaman mo at may nagsasabi deep inside of you na parang may nagbago sa kanya, parang may nag-dry sa kanya. Makalaki yung chance na nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo at kailangan na ma-save ito. Okay? Proceed na tayo sa number 4. Ay, nahuhuli mo siya na nakikipag-flirt, nakikipaglandian sa ibang babae. Meron siyang ka-chat, ka-text, or tinatago niya ito. Or worse, nahuli mo na siya na nakikipaglandian sa iba. Napakalaki po yung sign na hindi ka na niya mahal. Kasi hindi po yan maghanap ng iba kung ikaw yung mahal, kung ikaw yung pipiliin. Hindi po. Sinungaling po yung ganun na tao na nagsasabing ikaw ang mahal ko, pero naghanap naman ng iba, nakipaglandian naman ng iba. Hindi po yung totoong pagmamahal. Kasi nungalingan yun. Kasi ang love is a choice na mag-stay ka kahit anong mangyari, kahit sobrang hirap. Of course, hindi ko sinasabi na hindi maibalik yung pagmamahal niya if ever na nagawa niya yon. But the point here is that nawawala na yung taste niya sa'yo, yung feeling siya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo kapag nagsimula na siyang makipaglandian, makipag-flirt, makipag-usap ng ibang babae. And ito yung worst. Kasi kung hindi mo naagapan, maaring mawawala siya totally sa buhay mo. Mapupunta siya sa iba. Last but not the least, na sign is that off and on siya. Minsan, may araw na sobrang sweet, may araw na sobrang magalitin sa'yo, hindi mo maintindihan yung kanyang ginagawa sa'yo, yung kanyang pinapakista sa'yo, tapos mamaya sweet na naman, tapos mamaya hindi mo na naman maintindihan, ang bilis niyang magalit sa'yo, hindi niya man niya pinapaliwanag, hindi mo naman alam kung ano ang dahilan kung bakit nagagalit siya sa'yo. Napakakalaki po ang chance na nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo kasi ganito ang nangyari, sa loob-loob niya, hindi niya rin maintindihan kung bakit nawawala yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya nagdudulot sa kanya ng confusion. Deep inside may lumalaban sa kanya na gusto kanyang ipaglaban, na mahal ka pa niya, pero deep inside may nagsasabi din na hindi ka na niya mahal, na nawawala yung feeling siya. Kaya sa kanya nagdudulot ng confusion in a way na meron siyang guiltiness or nakokonsensya sa minsan sa kanyang pinapakita na hindi maganda, kakanyang sinasabi na masasakit, kaya bumabawi siya minsan na ipaparamdam ulit yung pagmamahal niya, yung care niya sa'yo, but deep inside, he is confused. Kaya gulong-gulo siya, litong-lito siya. Yun talaga yung sign na isa na nawawala na yung love niya sa'yo. Nawawala na yung pakialam niya sa'yo. Nawawala na yung feelings niya sa'yo. Kung off and on siya. And ito, bonus na sign na hindi ka na niya mahal or nawawala yung kanyang pagmamahal is that ramdam mo, he is indifferent. Nakikita mo sa kanya, nag-iba siya. Hindi na siya tulad ng dati. Maganda sana kung naging mas better yung trato mo sa kanya o trato niya sa'yo. Pero kung naging worse, hindi na siya tulad ng dati. Yung dating pinapakita niya, yung dating pag-aalaga niya, yung dating care niya, yung dating nakilala mo is very indifferent. At the same time, may nagsasabi sa'yo, inside you, that he doesn't love you. Or nadadry na siya, or nawawala na yung pagmamahal niya. Okay? So, ito lang yung mga signs na I believe na sapat na para pagbasehan mo na masabi mong hindi ka na mahal ng isang lalaki. So, ano ang may advice ko na pinakagawin nyo? Okay? Una sa lahat, magpakumbaba ka. Tapos, i-realize mo kung saan ka part na nagkamali, saan ka part na nagkulang, at yun yung ayusin mo sa buhay mo. So, kung involved yung partner mo, ito ang next mong dapat gawin, makipag-usap ka kanya-kanya. Communication is the key. Communication in a way na may humbleness sa'yo. Communication in a way na hindi nyo involved sana yung galit nyong dalawa, kasi walang mangyayaring maganda kung panay masasakit na salita or panay idaan mo sa galit or idaan mo sa bitterness. No. Kausapin mo siya ng maayos kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman, kung anong nangyayari sa kanya, at i-offer mo na maaari mo siyang tulungan, na matiintindihan mo siya, na willing ka na mag-suffer para sa kanya, willing ka na maintindihan siya, willing ka na tanggapin siya kahit ano pa yung kanyang nagawa. I-open mo yun sa kanya, i-open mo yung puso mo pa rin sa kanya na makinig. Okay? Kasi ganun talaga ang relationship. Minsan,
dumadaan tayo sa up and down ng buhay natin, pagka-down natin, na madadry talaga, lalong-lalo na kung matagal kayo, but it doesn't mean na wala na yung love. I-restore mo yun sa pamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya, i-open mo yung nararamdaman mo sa Kanya, at hayaan mo siyang mag-open sa'yo. At the same time, i-welcome mo pa rin siya. At the same time, huwag mong ipakita sa Kanya that he is rejected or she is rejected. Dapat ipakita mo sa Kanya that you are willing to accept him or her, whatever na nagawa niya. And I believe kapag nagawa nyo yon, magiging mas better yung relationship nyo, mas mamahalin nyo pang isa't isa kung na-restore yung madry niyang pagmamahal sa'yo. And I believe magiging mas better kayo. Yun yung part talaga na masasabi mo na mahal mo at mahal ka niya ng partner mo kapag dumaon kayo sa mga ganyang situation. Pero kung hindi at yung feelings lang, wala kayong pinagdaanan, I doubt na talagang tunay na pagmamahal. I never said na walang pagmamahal, but yung tunay na pagmamahal, yung genuine, yung talagang hinasa ng pagsubok ay yung mga tao o mga relasyon na dumaan sa mga ganyan. Okay, so I hope na nakatulong ito na video. Paki-share naman. God bless. Thank you.